Pisto na raw. Umaalab ngayon ang kontrobersya matapos ibulgar ng ilang whistleblower ang umano'y paglustay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng milyon-milyong pondo ng bayan. Ayon sa mga ulat, lumabas sa isang investigasyon ang mga dokumentong nag-uugnay umano sa Pangulo sa ilang anomalya kaugnay ng mga proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dahil dito, umani ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno ang balitang ito, na ngayon ay patuloy na pinag-uusapan sa social media. Sa gitna ng isyong ito, naglabas ng pahayag ang ilang senador at miyembro ng oposisyon na dapat magkaroon ng masusing investigasyon sa mga paratang laban sa Pangulo. Samantala, kinumpirma ng ilang mapagkatiwalaang source na ang Korte Suprema ay kasalukuyang nagluluto na ng posibleng aksyon kaugnay sa mga reklamo. Ilan sa mga dokumento raw ay nagpapakita ng posibleng paglipat ng malaking halaga sa mga pribadong account na konektado umano sa ilang malalapit sa administrasyon. Hindi pa man kumpirmado ang lahat ng detalye, patuloy na tumitindi ang presyon sa Malacanang na magsagawa ng malinaw na paliwanag. Hanggang ngayon ay nananatiling tahimik ang kampo ni Pangulong Marcos Jr. sa mga akusasyon. Gayunpaman, ayon sa ilang tagamasid, kung mapapatunayan ang mga paratang, maaari itong maging pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng kanyang panunungkulan. Sa gitna ng mga haka-haka at kontrobersya, isa lang ang panawagan ng sambayanan: ang katotohanan. Abangan ang susunod na mga hakbang ng Korte Suprema sa kasong ito na posibleng yumanig sa buong bansa. Akala ko siguro ng administrasyon nitong si Marcos Jr. walang makakapansin sa ginagawa nilang diversionary tactics diyan sa issue ng flood control. Dito sa video na to, ipinaliwanag ho nitong si Manong J ang ginagawang estratehiya ng administrasyon nitong si Bangag para mailihis ang usapan kung saan-saan. At dito rin ho sa video na to, kinumusta ho nitong si Senator Rodante Marcoleta diyan sa DOLE yung mga isinampang kaso ng mga empleyado ng ABS-CBN na napakatagal na panahon na ho niyan. Tingnan ho natin kung ano ng update diyan sa mga kaso na yan. Budget deliberation ho ng DOLE ngayon diyan sa Senado. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo dumako diyan sa mga paksa natin na yan, pasadaan ho natin ng mabilisan yung isiniwalat nitong si former Senator Sani Angara na ngayon Department of Education Secretary, na kung saan dito sa administrasyon na to nitong si Marcos Jr. nakapagpatayo na ho sila ng 22 classroom. Palakpakan ho tayo. Di ba? Yan na nga ho ba sinasabi natin dito mga kababayan. Alam nyo ho wala naman ho sana problema kung yung tipong matumbasan o mahigitan, malampasan ng administrasyon na to, yung accomplishment itong si Tatay Digong, wala ho tayong problema dyan. Papalakpakan ho natin sila. Hindi naman ho kasi tayo mga Talyanista at ensaymada dito ng mga bitter, ika nga, di ba? Mga bitter ho kasi ang mga yan. Yung di ho nila matanggap na mas magaling itong nakaupo kumpara doon sa kanilang mga amo, doon sa kanilang mga iniidolo. Walang problema sa atin yan. Di ba? Kahit na itong si Marcos Jr. naging 24,500 yung mga naipatayo niyang classroom sa kanyang administrasyon. Nakakakalahati na ho siya. Dapat ho sana kung naka 23,359 itong si Tatay Digong, ngayong mga panahon na to kahit mga nasa 10,000 classroom na hong napatayo niya, di ba? Kasi kalahati, hatiin natin yung 23 na yan. Bigyan na nga natin ng konting leeway 10,000 na lang kasi marami nang napagawa itong si Tatay Digong. At sigurado yung mga ongoing ng mga panahon na yun, dapat itinutuloy ngayong mga panahon na to. Diba? Yung mga panahon ni Tatay Digong, yung mga hindi natapos, dapat pasisinayaan yan ngayong mga panahon na to. Bubuksan yung mga classroom na yan. Base ko sa huling ulat nitong si Sani Angara, 22 classroom ang naitayo na daw ho dito sa administrasyon na to. Palakpakan. Diba? Yan ang problema. Ano ho bang inuna nila? Inuna nila ang impeachment ni VP Sara, inuna nila ang confidential fund ni VP Sara, inuna nila ang mga flood control projects, inuna nila yung AKAP, inuna nila yung
AX, inuna nila yung mga ayuda, inuna nila yung pagpapapogi na ika nga wala namang kwenta. Kesa dito sa mga ika nga classroom para sa susunod na henerasyon. Yan ho ang problema dito sa administrasyon na to. Puro pamumulitika. Hindi ho nila pwedeng sabihin na nagtatrabaho sila. Anong ginagawa nilang pagtatrabaho? Yung pa-ribbon cutting nila. Wala akong kwenta yung mga yun. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, walang kwenta yung mga pa-ribbon cutting nitong si Marcos Jr. Ang importante ho dito, ang edukasyon ng susunod na henerasyon. At yung 22 classroom na yan, hindi ho maganda ang ibinabalita niyan para sa susunod na henerasyon. Hindi ho maganda ang ibinabalita niyan para sa ating mga anak, mga pamangkin, mga kamag-anak na nag-aaral ngayong mga panahon na to. 22 classroom ang naitayo sa loob ng mahigit 3 taon? Pambihirang yan. Ano yun? Kada taon, nakakailan ka, sige, sabihin na natin 10. Di ba? Nakakasampu ka lang. Gawin na natin 30. Nakakasampu ka lang. Huwag natin yan. Di ba? Nakakasampung classroom ka lang kada taon. Habang yung flood control project, pinupondohan nyo ng bilyon-bilyon. Ito, 22 classroom ang naitayo sa administrasyon na to. Tayo saksi dyan sa 23,350 na yan. Kasi nung panahon na ni Tatay Digong, talagang nakikita ho natin yung mga public schools talagang naggagandahan. At yung ibang mga guro sa private, naglilipatan sa public school noong mga panahon ni Tatay Digong kasi gumanda ang benepisyo ng mga guro natin noong mga panahon na yun. Gumanda yung mga pasilidad, gumanda yung mga benepisyo. Panahon ho yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi hindi ho niya inuna ang pamumulitika. Unlike dito sa administrasyon na to, imbes na unahin yung mga ika nga problema kagaya ng baha, inuna ho nila yung pamimigay ng akap. Yung ayuda sa kapos ang kita program nitong si Martin Romualdez. Inuna yung pagbibigay ng proyekto diyan sa Sunwest Inc. Inuna ang pagbibigay ng proyekto doon sa mga kasama nilang congressman na mayroong construction business sa kanilang pamilya. Shoutout kay Rog Gutierrez dito kay Don Gonzales. Di ba? Iyan hong inuna nila. I-shoutout din pala dito kay JJ Suarez, dito kay Gerdiola at dito kay Delipe. Yan hong inuna nila Hindi, mega love shoutout lang natin Paldong-paldo yung mga yan Sa pagmamahal ni Martin Romualdez. Kaya naman hindi sa pera, paldong-paldo sa pagmamahal ni Martin Romualdez. Di ba? Mahal na mahal ho ni Martin Romualdez yung mga individual na yan. Yung mga nabanggit ho natin na yan, sila ho ang nakapaligid dito kay Martin Romualdez noong ika nga nagdaang taon. Sila ho yung talagang pagka mayroong nagsalita laban sa House of Representatives, para ho silang mga asong urur di ba? Yung talagang sumusugod ho sila Kunyari mayroong issue ngayon, bukas ng umaga may press con dyan. Ang utak daw ho pala ng ano dyan si Erwin Tulfo siya yung ika nga ang tag dito pasimuno ng mga media related strategy ng House of Representatives nung congressman pa siya ng AXIS. Eto na. Rekta na ho tayo dito kay Manong Jay. Kumusta na? Hindi kami nagkita nitong si Manong Jay nung bumisita tayo dyan sa Davao. Pero sa susunod na pagbisita ko dyan, Manong, sigurado, ilalaan ko na yung isang araw na mabisita ka sa iyong hacienda. Sendero daw yan pabisita natin siya at makakain tayo ng mga mangustin. Diba? At saka ang tawag dito yung mga durian niya. Makapag-uwi tayo ng mga mangga-mangga niya. Manong Jay? Pagka balik natin dyan, yung isang araw talagang ilalagay lang natin dyan sa pagbisita dito kay Manong. Palakpakan muna natin itong si Manong Jay, di ba? Talagang yung ika nga yan, serbisyo sa bahay niya, yung ginagawa niya na yan, yung paglalat. Kasi marami hong mga ika nga retirado ng mga mamahayag. Di ba? Marami na hindi na sila nagsasalita. Tahimik na sila kasi takot sila sa administrasyon Pero itong Manong Jay na to, ika nga, ang serbisyo niya sa bayan ng Pilipino. Ika nga yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yung tipong alam LNJ dati, hanggang ngayon, ganyan pa rin itong si Sir Jay. Ito, pakinggan natin ang kanyang naging
guesting diyan sa Pulso ng Bayan. Good. Alam mo, yung I do not doubt yung mga panawagan kasi seryoso sila eh. Akala nila seryoso rin yung gobyerno diyan sa pag-iimbestiga. Kaya nila sinasabi ito dapat. Ang problema, hindi ko natatanggalin yung classroom na yan ha, kasi ano ho yan eh. Ika nga yaan ho ang sukdulan ng kakurakutan at kapagiging inutil ng administrasyon ni Marcos Jr. Yung paglaban sa peace and order, talagang linabanan nila yung peace and order. Ang gulo ngayon. Nanalo yung kasamaan eh. Linabanan. hindi seryoso yung gobyerno eh. Oh, yeah. Hindi seryoso. Sabi ko nga sarsuela lahat to eh. But, may magagawa ba? Ayaw lang gamitin yung wag daw natin gamitin yung salitang muro-muro. Sarsuela na lang, yan. Yung bulagaan. Ano, Jay? Bulagaan yan, di ba? Business community, malaki. Halimbawa, maglabas ng statement anong pangalan to? Si Ramon Ang. Maglabas ng statement si Enrique Razon. Si Sabino Aboitis. Si Fernando Sobel de Ayala. Yung mga lige, or even the Chinese community, Chinese businessman, magsabi lang sila, tama na, hindi na namin kaya, hindi na pwede. You have to either do it right or hang yourself. Pag sinabi lang ganon, yun ang talagang dahil pa ang magnitude 12 yan na lindol. Kaya sabi mo may magagawa, malaki. Kasi sila ang haligi. Pag sinabi ng negosyo, whether it's Makati Business Club, it is Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang dapat talaga, sabi nila, tapangan nila, di ba? Bigyan nila ng anong tawag nito? Ang ngipin. Ngipin. Yan ang hamon natin sa business sector. Kayo ang dapat maglagay ng ngipin sa sarili nyo. Kasi para sa mga business sector dyan ha. Kasi huri nila yan eh. Ginagamit nilang barometer yung edukasyon kasi yung workforce yan ang gagaling dyan eh. Ito ang regalo sa inyo ng administrasyon ni Marcos Jr. Binabantayan din nila yan, yung edukasyon ng susunod na henerasyon. Kasi paano magtutuloy-tuloy ang negosyo nila kung wala na silang mga trabahante? O para sa mga Sobel de Ayala, mga mga mayayaman, di ko kilala yan. Wala tayong kaibigan ng mga ganyan. Kilala ko lang mayamang si Pambansang Dalaga. Mayaman ako ripot. Igagalit na naman sa akin yun. Mayaman ako ripot. Birthday niya, di man na nagpakantun. Pambihira talaga, oo. Tuloy natin. Napakabakla ng inyong mga statement eh. Sabihin yung diretso, Mr. President, we don't like what is happening. It's either anong tawag nito, mag-ayos ka ng maayos according to what is expected, no? Or you leave and let somebody else do it, no? Baka Manong Jay, pag ginawa nila yon, magaya sila kay Manong Chabit naman. Na after nung kanyang mga banat at puna, kinasuhan. Hindi, pag ang negosyo nagsalita, remember, ang ano ba nagpapatakbo sa bansa? Ekonomiya. Pag ang mga haligi ng ekonomiya nagsalita, sinabi sa iyo, oy, Admar, ayusin mo, tanggalin mo lahat yung mga kung kinakailangan pati asawa mo, tanggalin mo. Kung hindi, pipiyok na kami ng gusto. Wala ka nang maasahang tulong sa amin. Or, total, marami ka na kinita, lumayas ka na. At gusto namin matino ang bansa. Dahil dito kami nagnenegosyo. Ganun lang kasimple. Naging pahayag. Actually, 34 na mga pahayag ng iba't ibang mga grupo, business mga leaders, organisasyon, mga business organization po, business groups. At ang titulo pa ng kanilang joint statement ay Urgent Appeal. Nako. Urgent appeal to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Kung di ako nagkakamali, meron din silang apila, matatandaan natin na pag-uusapan din natin yan before, at yun naman yung patungkol doon sa budget na itong 2025
budget po. Mismo ang mga negosyante na ang nagsasalita. So ibig sabihin ba nito, apektado na rin yung kanilang negosyo dahil sa usapin ng korupsyon at nababanggit na nga nagiging national security na ito, Manong Jay? It is. As a matter of fact, halimbawa, negosyante ka. Bakit maliitin mo ka negosyante, halimbawa, Admar, no? Kunyari, ang supot ng simento mo, ang presyo 250. Ha? Tapos sasabihin nila sa'yo, hindi, resibuhin mo ng 350 or 450. Kasi may corruption eh. Dalawang bagay yun. Either papayag ka dahil gusto mong magnegosyo or gagawa kang paraan para mapagbigyan mo sila pero at the same time lalabag ka sa batas. Ano ga mangyayari? Kasi gagamit ka na ng resibo na hindi tama. Di ba? Dahil pag gumamit ka ng resibong hindi tama o ng tama, tatamaan ka naman doon sa value-added tax. Yun. Sa buwis. Saan mo kukunin yung ipantapal ni mo sa Bisaya pa? Oh. So, ang hirap nagnegosyo na Admar. Isipin mo, hollow block, example na lang. Kasi ako, kami, pamilya namin, nagnegosyo ng hollow block at saka culvert dito sa Davao. Oh, halimbawa may isang ahensya ng gobyerno, sabihin lang, pila man yung culvert, sabihin namin, let's say 1.2. Oh, sabi niya, gawin mong 5.2. Oh. Ano gagawin namin? Either tatanggi kami, hindi na bali, hindi na kami magnenegosyo. Oh. Kaysa naman, kumuha ka ng parang, because effectively, you are being corrupted, in turn, you will be corrupt already. Oh, so, ang hirap na magnegosyo. No. Tapos sabihin sa hardware, mag-deliver ka ng kabilya, numero Gs. Pero ipalalagay sa iyo numero 8 o numero 16. So, anong pangalan ang ipadi-deliver sa iyo? So, lahat ito, Admar, ako sinisimplify ko lang para mahigit na madaling maintindihan. Ganyan, kaya itong mga negosyante, ano na talaga, sabi ko pangalawa, di ka na magnegosyo ng malala. Medyo na ho sila, kumbaga nasa nasa sukdulan na ho sila. Malapit na sila doon sa sukdulan. Ika nga, papunta na ho sila yung tipong, ayan na, kumbaga sa bulkan. Na ho sila, siguro, na ho sila, nasa alert level 10 na sila. Laki kung wala kang business partner o bangko, sinong makakakuha ka ng loan para sa isang malaking project, pero magkano ang interest? Patay ka na naman sa interest. In other words, nagiging convoluted na lahat ng mga pangyayaring ito na wala ng katinuan. That's why it becomes a national security problem, Admar. Opo. Nung nagsalita ang chairman ng SEC, kaugnay nga po doon sa trilyong pisong nawala sa ating ekonomiya, sa negosyo natin dito, biglang kabig yun. At nanguna mismo ang Malacanang. Yet, may isang dating taga Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nagbulgar naman, mas malaki pa nga yata yung kanyang naipahayag. Kumbaga, parang nakikita mo ba may pagtatangka na pabanguhin, itago ang masamang epekto ng issue ng korupsyon? Kaya ganito. Meron pang isang parang katanungan ngayon yung ating mga kababayan. Ano ang sadya noong taga-Amerika, taga-Estados Unidos, doon sa pagpunta sa ICI? It's either, para pwedeng gusto bang makialam sa investigasyon or nababahala na rin ba sila sa kalakaran ng itong malawakang korupsyon dito sa ating bansa, Manong Jay? First things first, no? Doon sa pagpunta nung embassy official, US Embassy, dalawang bagay yan eh. Number one, they wanted to find out whether talagang totohanan yung investigasyon. No? Kasi alam nila na grabe na ang corruption sa Pilipinas at yung kanilang mga wala ng investment from the US coming to the Philippines. Tuso Amerikano, hindi mo maluloko yan. So, paano magnenegosyo? Pangalawa,
naalala mo yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Napanay ng punta ni Bosworth dito sa Malacanang, sa ano. And then ultimately, anong naging end result? Talagang kinauna si Ferdinand Marcos, nilipad na to Hawaii. So, maraming sinyalis yan. It gives us so many things to think about, no? Why, ano ang purpose? Pwedeng nakikialam, pero hindi. Bakit sila makikialam? Wala naman sangkot sa ano, wala naman sangkot sa flood control scandal ng mga Amerikano. Wala naman may project na puti. Puro Pilipino lahat to. So, wala doon. Nando doon sa investment climate affecting the country because of the corruption issue. And second, whether they'd like to probably find out whether Mr. Marcos is still on top and if he deserves to be removed from office, which they do anyway all over the world. Nothing new. Opo. And dito pa sa side po ng mga negosyante, yung paikot-ikot ko kasi, ano nangyari dyan sa Korea? Yung loan natin, di ba pinatigil. Pumreno sila dahil nakikita nila korupsyon. Ngayon itong Amerika, nakikita rin ho nila yan. Na yung ginagawang technique ng administration dito, paikot-ikot lang. At hindi rin sila natutuwa sa mga ganyang klaseng galaw nitong administrasyon na to. Baka yung tinuturing kakampi nitong si Marcos Jr., yung Amerika na yan, bandang huli, yan pa ho ang magpatanggal sa kanya. Tingnan nyo man. Pag nakikita na nila na yung popularidad niya sa tao, hindi na niya na-handle ang sambayan ng Pilipino, hahanap at hahanap ng tao na pwedeng maipalit dito kay Marcos Jr., siyang mga Amerikano na yan. Pero sigurado hindi Duterte. Hindi nila ako makokontrol yun eh. Siguro mga dilawan. Manggagaling yan sa mga dilawan. Kasi babanwagon na yun eh. Gusto ng Amerika, hawak nila sa leeg ang Pilipinas. Hawak nila yung sila may control. Ngayon kung yung inatasan nilang humawak at kontrolin ang Pilipinas, yung grip nawawala, maghahanap po sila ng pangpapalit dito. Bandang huli, protektahan nila, siya naman ang sisibakin nila. Ganyan ho mga Amerikan, mga tuso yan. Manuwala ko kayo dito kay Sir Jay. Tingin nyo, wala po silang mga walang yayan magagawa maliban dito sa mga panawagan na ito laban sa korupsyon. Kasi halimbawa, kukonect din naman talaga yung mga contractor din sa kanila. Kung meron mga bibilhing mga materyales, meron ba silang kumbaga, double check ba? Ano sa nakikita nyo po na maaring maging papel ng mga negosyante po dito maliban doon lang sa panawagan na urgent appeal sa gobyerno natin? Marami kasi sila dito. Gusto nila na empower pa, bigyan pa ng ngipin yung Independent Commission for Infrastructure, bigyan ng full legal authority, bigyan ng kalayaan, independence sa pagsasagawa ng investigasyon na malaya mula sa mga political influence. Alam natin, isa din yan sa question sa ICI. Gusto rin nila na ma-prosecute lang yung mga responsable impartially and without regard kung ano man yung kanyang rango, posisyon, political affiliation. Ito ba ay kabarkada ng kasalukuyang administrasyon, kaibigan ba, kabarilan ba, may personal relation ba? Nais din ito ng institutional reforms. Maliban dito sa mga panawagan na ito, meron ka pa bang nakikita, Manong Jay, na maaring malaking papel ng mga negosyo para talagang makatulong sa pagsawatan ng korupsyon? Alam mo, I do not doubt yung mga panawagan kasi seryoso sila eh. Akala nila seryoso rin yung gobyerno dyan sa pag-iimbestiga. Kaya nila sinasabi, ito dapat. Ang problema, hindi seryoso yung gobyerno eh. Hindi seryoso. Sabi ko nga eh, sarsuela lahat to eh. But, may magagawa ba ang business community? Malaki. Halimbawa, maglabas ng statement anong pangalan to? Si Ramon Ang. Maglabas ng statement si Enrique Razon, si Sabino Aboitis, si Fernando Sobel de Ayala. Yung mga lige,
or even the Chinese community, Chinese businessman. Napanood na ho natin to, ito yung una kanina, no. Ito yung panghuli ng tag dito ng video na to. Dumako na ho tayo dito sa bahagi ng video natin na to, pumasyal naman ho tayo sa Senado. Tapos na ho tayo dyan sa DCAR 1026 News. Mag-subscribe ho kayo dyan. Naku, talagang updated ho kayo pagka nakasubscribe ho kayo dyan sa DCAR 1026 News sa YT channel nila. Ngayon naman ho, dumako naman ho tayo sa Senado. Palakpakan ho muna natin itong si Manong Jay. Manong Jay, isang araw, mabilisan lang kasi kaya hindi natuloy yung ko kasi mabilisan lang, ilang araw lang kami dyan. Pero pagka sunod na balik, papasya lang talaga kita. Kakain ho tayo ng mga mangustin doon sa Mangustin Plantation. Saan ba yung pagmumukha nito si Manong Jay? Ayan siya. Yung durian plantation niya. Papasya. Manga plantation. Ngayon naman dumako na tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Okay? Yung Secretary